Good day pa. Ang topic po ay ewan ka po. Ano, magic sarap. mix. Ginisa pala yan, ginisa. No. Ginisa yung topic. Pera ng bata. Sino ang magdidesisyon sa pera ng bata? Bago yon, paano magkapera ang bata? Baon niya, and then nagbibigay, no? Mama or papa, lolo o lola, doon nanggagaling ang pera ng bata, di po ba? Ang katanungan, sino po ang magde-decide sa pera ng bata? Ang magulang, in a way na nakakabuti nga ba sa desisyon ng bata kung ano ang bibilhin niya? Kung saan niya ilalagay ang pera niya. May sariling pera po ang bata. So ang magde-decide ang bata sa kanyang pera, hindi pa siya magulang na kailangan pambayad ng kuryente o kung ano man kailangan sa bahay. Hindi po ganun. Kung gusto niya bumili laruan sa pera niya, payagan mo. Kung hindi naman nakakasakit sa kanya. Kailangan ng permisyon ng magulang kung saan dadalhin ng bata ang kanyang pera. Bata, hindi po teenager, no? Teenager kasi meron ng advantage yan eh. May sarili na siyang desisyon na hindi kailangan ng permission ng magulang. Hindi ko po sinabing lahat hindi kailangan ng permission ng magulang, no? Ang pinag-uusapan po yung pera. Sa bata, kailangan ng permission ng magulang pagdating sa pera niya. Pero sa teenager, karamihan na hindi na kailangan ng permission ng magulang. So para hindi na kailangan ng permission ng magulang, tayong mga magulang ipaliwanag natin ang paghawak ng pera. Kung paano, kung ano ang mga importante na pwede niyang bilhin, kung ano yung dapat at hindi. Ipaliwanag kung bakit dapat, ipaliwanag kung bakit hindi. Ipaliwanag kung bakit palaging may bakit. Palaging may bakit po yan. Sagutin mo na hanggat maaari yung mga bakit sa anak mo. Tignan mo lahat ng bakit. Una sa lahat, bakit? Yung iba nagbebisyo. Yung iba, yung bisyo nila, bawal pa sa gobyerno. Bakit? Ipaliwanag kung bakit mali, kung bakit tama. Huwag mong sabihin sa bata na, o sa anak mo, o sa teenager, na anak mo, na masama yan. Hindi dapat ginagawa yan. Mali yan. Please, specific mo. Ipaliwanag ng maayos. Bakit? Bakit sa iba naging tama yan? Sa mata ng bata, kilos ng matatanda, maliman ay nagiging tama. Ika nga ng kanta ni Ninong Dates. Ewan ko kung yung iba sinabi din yun. Pero natatandaan ko yun kasi dun sa kanta ni Ninong Dates. Ang laking tulong po nun. Sa mata ng bata, kilos ng matatanda, maliman ay nagiging tama. Ang ibig sabihin po nun, tayong may edad na, kailangan nating magpaliwanag sa bata. Magpaliwanag. Hindi yung salita lang na mali yan. Teka, tanggalin ko na itong slip na ito. Slip.
Pre-sleep. Sleep. Yung mga sinasabi na ng mga magulang na, anong pagkukulang ko? Ngayon sasabihin ko po, ang pagkukulang na pwedeng mangyari sa'yo, paliwanag. Hindi mo naman kasi hawak ang buhay ng isang tao. Ibig ko sabihin, hindi ka naman niya, wala ka naman sa kanyang sa kanyang loob. Para makontrol mo kapwa mo palagi. No, merong pwedeng paraan para makontrol mo kapwa mo, pero marami na hindi pwede. Sabihin mo tatae siya, hindi naman siya natatae. Sabihin mo hindi magandang ganyan, pero ang daming gumagawa ng ganun. Kaya i-explain bakit. Tignan na lahat ng mga bakit na pwedeng mangyari na katanungan ng bata at teenager. Kung pwede sa lahat ng kapwa, anumang edad. Yun po yung isang natutunan ko, no? Doon sa bakit. Ang dami ko kasing bakit nun. Pero pakiramdam lang yung bakit. Pero sa pagkaintindi ng tao, bakit? Pero para maintindihan po lalo ninyo, pakiramdam po. Bakit? Wala po siyang katuglang. Wala po siyang kadugtong. Bakit lang? Wala, pati sa isip, wala pong kadugtong. Meron nagdudugtong na iba sa inyo. Bakit lang? Para maintindihan niyo po ako, lungkot. Sa pagkakamali ng kapwa, hangga't maaari dalhin mo sa lungkot. Kung mawala ka dun sa pagkainis, para hindi na mapunta dun sa pagkagalit, lalo na dun sa pananakit. Tapos, mali ng tao. Anong ibig sabihin ng mali ng tao? Sabi po, mali ng tao. Pagkakamali ng tao, hindi po mali ang tao. Hindi po pagkakamali ang tao. Meron lang mali. Meron lang pagkakamali. Pero hindi pagkakamali ang tao. Meron lang pagkakamali. Magkaiba po yung pagkakamali ang tao versus may pagkakamali ang tao. Naulit ko po, hindi po tayo ang pagkakamali. Pero meron tayong pagkakamali. Pinag-uusapan hangga't maaari yung pagkakamali. At nasa ganun tayong mga tao magkasundo. Hindi para lalong kamuhian ang kapwa. Ganon kamuhian ang pagkakamali. Ganon talunin, labanan ang pagkakamali. Matuto sa pagkakamali. Tayong mga tao. At dalhin hangga't maaari papunta dun sa magmahalan tayo. Hindi sa pagkamuhi. Kung meron kayong hindi pinagkakasundo, doon kayo sa magkakasundo kayo. At hangga't maaari, intindihin nyo maigi doon sa tama. Ibig sabihin doon sa tama at hindi doon sa pagkakamali. Doon sa tama, ibig sabihin, dadami pa yung mga bukas nyo na magiging masaya kayo at masarap pakiramdam. Hindi yung papunta, yung ginagawa nyo, papunta doon sa kapahamakan. Kahit hindi na ako nagbibisyo. Bawal man sa mundo, saka hindi man bawal sa mundo. No? Let's say, bawal sa mundo kasi drugs. Bawal yan, pinakauna yan kung tutusin. Hindi na nagaganon si ako. Yung hindi bawal sa mundo na sinasabi, yung sinasabi ng karamihan na bawal, pero pwede mong gawin. Sigarilyo,
alak. Sige, tatanggalin ko yung vape. Kung ipapaintindi mo sa akin na maigi at ipapasaksi, bibigyan ng proof kung ilan na ang namatay sa vape. Ito lang pinakabisyo ko eh. Pagdating sa sinasabing ng iba ay bawal daw. Pero hindi labag sa batas. Inuna ko, yung unang natanggal sa akin is labag sa batas. And then, habang tumatagal, pati yung bawal sa pagkaintindi ng marami. Sigarilyo, yosi. Mahal ko kasi kayong mga kapwa ko. Naulit ko, hindi po pagkakamali ang mahal ko. Mahal ko mga kapwa ko na may pagkakamali. Kaya that maaari, iniintindi natin. Intindihin ng kapwa. Tanggapin ng kapwa, may pagkakamali. Hindi porket ginagawa niyang ganyan. Ginagawa niya sa pagkaintindi natin na mali yan. Let's say for example, nagda-drugs. Let's say for example, nag-yosi, nag-gaalak. Hindi porket maraming pagkaintindi na mali yun eh, hindi natin sila kaibigan. Hindi natin sila mahal. Mali sila. Hindi ang kapwa ang mali. Meron pagkakamali. Tulad mo po. Tulad ko rin. Hindi natin pwedeng burahin ang ating mga nagawang pagkakamali hanggat meron pang mga tao. Hindi mabubura ang mga nagawa natin pagkakamali hanggat meron pang mga tao. Kung sino man sinasabi niyong walang pagkakamali, mali ka po dyan. Walang perpekto sa mundo. Walang perpektong tama, walang perpektong mali. Ang dami mong pwedeng ipasok na mali sa sinasabi mong walang mali. Ang dami mong pwedeng ipasok na tama sa sinasabi mong walang tama. Kung talaga matalino ka. Walang perpekto. Ngayon kakausapin kita bilang tao sa tao. Please, wag kang magpanggap na hindi tao. Ewan ko kung ano yung pagpapanggap mo. Ano ka? Anghel? Sabi mo wala kang pagkakamali. Lalo na sa paniniwala mo. Hindi ka pa ganun kataas. Ganyan ka namang mata sa mga kapwa na nagkakamali. At ganyan ang pagmamataas mo. Kung ikay perfecto sa mundo, hindi ka pwede saktan, ano mang gawin nila, hindi ka kayang saktan. Paano ka kaya sa mga kapwa-tao? Inuuna kong tinatanong ang mga nagsasabing malapit daw sa Diyos. Sino mga nagsasabing malapit sa Diyos? Kadalasan may relihiyon yan. Karamihan. Di po ba? Anong relihiyon mo? Ano ang tingin mo sa ibang relihiyon? So, paano ka? Kung ikay perfecto dito sa mundo. Kung ang tinuturing mong pagkakamali ay ang mga kapwa. Inuulit ko po. Meron tayong pagkakamali, pero hindi tayo ang pagkakamali.
Paano mo dalhin ang positive at negative? Paano? Tanggap mo po ba pagkakamali mo? I-rate mo sarili mo 1 to 10. Paano mo dalhin ang positive at negative? Yung iba nire-rate pa 10. No? Isipin nyo may sagot kayo. Sa katanungang i-rate mo ang sarili mo 1 to 10. Sabi ng isip ninyo, hindi pwedeng sagutin yon kung hindi sinabi kung saan ibabase yung usapin ng i-rate mo sarili mo 1 to 10 base sa tapos ano pre, gamit ang Biblia nag-aaway ang mga kapwa. Iyan ang pinakamasakit sa akin. Ano nga may sinabi ako yung sa asawa ng isang pastor. Nandun si pastor tapos may asawa, kasama niya yung asawa niya. Pagkatapos nilang magsalita, sabi ko, alam niyo po ba, ilang taon na hindi ko na kayang mag-pray. Yung pastor, naghahanap pa rin sa kanyang script. Pero yung asawa niya, iniintindi yung katanungan ko. Tapos pagbalik po nila, pinabasa akong Biblia. Kala po siguro nila di ko kayang basahin yung Biblia. Mahirap akong maintindi. Pero wala akong sinabing wala akong naiintindihan. Kapag meron akong naiintindihan, sa binabasa, may time na gusto ko sunugin. Iniintindi ko. At parang nilalayo kayo sa mga kapwa. Nilalapit kayo sa Diyos. Sa mga kapwa, linalayo. Ganun pa ang pagkalapit niyo sa Diyos. Lumalayo kayo sa maraming kapwa. Ilan ang paniniwala sa buong mundo? Let's say for example, 100. Yung 99, galit ka? Kahaway mo sila? Kasi mga kapon nagkakamali sa pagkaintindi mo. Ang pagmamahal mo may kondisyon. Dapat dito kayo sa amin, kamo. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa mga kapwa. Period. Hindi nila lang ang Diyos, pero may Diyos. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal sa mga kapwa. Sino mga kapwa natin? Mga tao na alam nating may pagkakamali. Pero bakit tinuturing mo pagkakamali mga tao? Kapag meron ka nakitang mali sa kanila. Inuulit ko po, meron tayong pagkakamali, pero hindi tayo ang pagkakamali. Huwag mong ikumpara ang Diyos kanino man. Kinukumpara mo ang Diyos mo
So sinasabi mo, mahal mo ang Diyos mo. Pero mga kapwa nagkakamali, hindi. Mahal daw. Ganyan ba ang pagkaintindi mo sa pagmamahal? Laging may kondisyon. Ano pagkaintindi mo sa pagmamahal? O, tanangin po muna natin yung mga kanta. Yung mga kanta. Karamihan, kanta ng pagmamahal. Karamihan. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal nila sa kapwa nilang yaon. Isa lang? Ramdam na ramdam ko sa'yo ang pagmamahal mo sa isang kapwa. Kapag hindi mo kasama, kapag kasama mo, nasaan ang pagmamahal mo? Ikaw tinatanong ko. Kung gusto mo kong tanungin, so next time, sige, pag-usapan natin. Inuulit ko, wala po akong wala po akong, anong tawag doon? Marami po akong pagkakamali na gawa. Pero wala akong sinabing wala akong tama. Wala pong perfecto. Walang perfectong tama, walang perfectong mali. Please, tanggapin natin ang mga kapwa natin ng tama. Base sa katotohanan. Pero bakit pag may kaaway ka, tinuturing mo ang kaaway mo na perfectong mali at ikaw perfectong tama? Tawad po sa mga tono kong pangit. Dapat kasi kausapin kayo mga kapwa ko, no? Bakit kasi ang karunungan ninyong kinakausap yan? Busit. Nasaan na si ako? Panahon, henerasyon, iba. Ano ibig sabihin na? Iba-iba po ang henerasyon. Iba-iba po ang panahon. So ang binabasa mong yan, nasaan bang panahon yun? Nasaan panahon ka ngayon? Ba't nabubuhay ka sa nakaraan? Please, matuto po tayo sa nakaraan. Tayo na nasa present para sa future. Matuto sa nakaraan. Matuto! Ibig sabihin, umintindi. Sa inyong lengguwahe, sa inyong mismo, ang tawag nyo pag-iisip. Please, tulungan po tayo sa isip ninyo. Sabi ng Blackboard. Huwag i-ignore ang dapat tanungin. Nabuo po ba ang Biblia para mag-away-away ang mga tao? Oo, hindi. Nasa ano tayo ngayon? Anong tawag doon? Interjection. Parang ganun. Mga congressman. Meron din babae, lalaki doon. From congresswoman, congressman. Senadoro, senadora. Senadoro. Hindi po lahat ng question ay pwedeng o tama na isagot ang yes or no lang. Kasi po, kapag laging ganon, minamanipulate nyo ang mga salita. Kung yes or no lang, palagi ang sagot ng tinatanungan mo. Minamanipulate mo ang mga salita, mga question, sentence, papunta dun sa gusto mong sabihin niya gamit ang yes or no. Sabi ng talino nyo.
dapat, dati, lapit, kalikuan. Ayan. Dati, madami akong napuntahang tinatawag niyong kalikuan o gawaing pagkakamali o tawag ng iba is kasalanan. Sino nagpauso sa word na kasalanan? Na hindi naman naiintindihan. Ginamit ang word na kasalanan. No? Binago ang ibig sabihin. Ng patsalit-saling translation at version ng mga tao. Anong tawag niyo po doon sa binabasa niyo? Paano magiging pinaka-importante na libro yan? Kung kayo, gamit nyo yan para kayo mag-away. Anong klaseng importante yan? Binabasa nyo yung translation, tinranslate lang. Iba-ibang pagkaintindi. Iba-ibang lengguwahe. Iba-ibang version. Katabang tumatagal, nag-iiba ang pinapasok, linalagay, at ginagawa pang conclusion at yung pagkaintindi na tinanggap. Pre, ba't wala na sounds, pre? Wala na music. Pre, music. Ulit mo. Tapos na yung music. Instrument pala po tawag doon. Nasaan na po tayo? Inintindihan ko ang mga sinasabi niyo pong masama, mali, kasalanan, negative. Yan gusto ko pong maintindihan niyo sila. Para maintindihan niyo mga kapwa natin na hindi sila yon. Meron lang. Pangin ng busin na tono ko. Paglingkuran ang nilalang o lumalang. Sino daw ba dapat ang paglingkuran? Ang lumalang ba? O ang nilalang? Sino sinasabi nilang lumalang? Ang Diyos, no? Yun nilalang tayo. Kasi hindi nilalang ang Diyos. Pumasok yun. Hindi po nilalang ang Diyos. Ang naglalang sa sinasabi ng Diyos ay mga pagkaintindi ng mga panahon noon. Nung nagkaroon na ng katanungan na sino kaya ang may likha ng mga una. Naglagay ng iba-ibang pagkaintindi. Forward ka pa. Masyado kang nabakdan. Ayan, no? Paniniwala mo. Na ginagamit mo para kamuhin ng kapwa. Na ginagamit mo para magmataas sa mga kapwa. Paglingkuran ang nilalang o ang naglalang. Paano mo paglingkuran ang Diyos mo? Paano? Ganyan ba? Magmataas sa kapwa? Ganyan ba? Ang pagmamahal sa kapwa, may kondisyon. Dapat pumanig sa'yo. Ganyan ba paglingkuran ang Diyos mo? Pagmamahal mo, lagi may kondisyon. Pag di niya sinunod ang kondisyon mo, sa impyerno siya, kapal ng mukha mo. Kasi nagmumura. Anong ibig sabihin ng nagmumura? Karsing.
Sino nagsasabing sa impyerno ang mga ganyan, ganyan, ganyan? Sino tunay na nagmumura? Ginagamit nyo ang mga tama nyo para sabihin yung excuse ang mali nyo. Pangit ng tono ko, busit ako. Paano po paglingkuran ang Diyos mo? Ako, paglilingkod sa Diyos, noong may isip pa ako, yun yung paglilingkod ko sa mga kapwa ko. In other sentence, hindi ko kayang paglingkuran ng Diyos kung hindi sa mga kapwa ko. Opo, ang kalakasan ko ay ang paghihirap ng mga kapwa ko. Teka, may ibang meaning yung iba. Uy, yung meaning na ganito po, ayan, paliwanag ako, sige. Gets, sinugin niya yung mga yan. Pagpaliwanag ako, ba't hindi ka na Sa isip ko kasi nun, saka sa imahinasyon ko nun, doon ko pinaglilingkuran ang Diyos. Paano? Tinutulungan ko mga kapwa ko. Pinoprotektahan ko mga kapwa ko sa kapahamakan. Hindi ay may sakit siya tapos hindi po ganun. Kapag randang kong papunta pa lang sa sakit, parang ganito po yan. Doon ko na iniiwas. Parang ganito po yan. Ngayon, nabibigkas bilang pagkaintinding tao, pagkaintindi po ninyo. So, alam mo, pwede ka saktan ng kapwa mo. Alam mo, pwede yun. Malaking porsyento. Di ba sa pelikula? Di ba parang artista po kayo? Kung mali po ako, okay po, no? Kung base sa pagkaintindi mo, kung mali ako, okay lang po, no? Sasabihin ko lang po yung naintindihan ko po, no? Di ba sabi niya po, artista ka? Sabi mo. Tapos nasa pelikula ka, bida ka. So, ang ginagamit sa pelikula, kapag kung ano ang tinanim, siya rin ang aanihin. So kapag sinaktan ka daw niya, kapag nanakit daw siya, dapat daw saktan mo rin. Di po ba ganon? So nag-aarte-artista ka po kung sinasaktan mo kapwa mo. Di po ba? Di ba? Alam mo, pwede ka saktan ng kapwa mo. So, yung kapwa mo, alam mo naman nag-aarte-artista yan. Kapag sinaktan ka ng kapwa mo, malaking porsyento, sasaktan ka rin niya. Gagawin mo pa ba? Alam mo naman na parehas kayong nag-aarte-artista. kapag kung papasok kang cameraman sa sa pelikula, dapat matapang ka. Oo. Nasa gitna ka ng labanan minsan, pre. Oo, pre. Ay, luhod yun. Baka tamaan ka luhod. Tapos, pre, minsan, pre, pinapahanap pa sa'yo yung mumu. Oo, kung cameraman ka sa pelikula, pre. O, sa lahat na naghahanap, pre, alam mo na kung saan ka punta. Please, nasa totoong buhay po tayo. Wala po tayo sa pelikula. Intindihin po sanang maigi. No, kung ano yung nasasaksihan. Sa pelikula, dapat daw magaling manakit ang bida. Ginagamit kasi nila yung kung ano yung tinanim siya rin nangaanihin. Pero sabi po ng isip po ninyo, dapat ang ipasok doon, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng may melody, may pali. Nakakamiss yan na. Kasi dignanan na. Tapos, once a week namin binibigay na maka yung yung pepe niya. Yun na daw pinakasahod niya.
Pinapaano lang namin sa bintana. Yung babalag niyang ganon. Noon pa. Di pa ako ganun kalaki nun. Chan. Chan. Pero na akong ab. Wala na akong ab spray. Payat kasi ako dati. Meron. Karamihan sa payat meron abs, di ba? Eh ako, payat kasi ako nun. Natiyempo, doon ako sa meron. Pero meron pa rin gitara nun. Gitara na pupunta sa likod dyan balang araw. Wala yan, no? Yun. Nasaan na ako? Paano mo paglingkuran ang Diyos? Inuulit ko, hindi natin kayang paglingkuran ang Diyos kung wala mga kapwa natin. Kung sabihin mo na, pwede naman maglalang ang Diyos ng ibang kasi ganyan mga kapwa, ganyan. Pwede naman siyang in the first place, ang nangyari po ay nangyari. Hindi mo na pwedeng ibalik. Ang dami ko nga gustong mabago, Lord. Dami ko nga gustong burahin, eh. Pero hindi ang mga pagkakamali ko. Balang araw, ipagmamalaki ko na marami akong nagawang pagkakamali. Sige pa. Tapos na ba? Bep. Sige po. Sige po, tapos di pa. Sa mga taliwas man po na pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po. No? Hindi po ako naparito para paniwalaan. Naparito po ako para paliwanag. Magkaintindihan po tayo sana. Dami pang kailangan paliwanag. Sige po. There had no temptation taken you that such common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, that will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. For which cause I will suffer these things, nevertheless I have not sinned. For I know I believe it and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day. Yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell into the house of the Lord forever. Lagi ko po sinasabi, yung ibig sabihin, follow me, doon ka rin po, please. Hindi po lahat ng pagkaintindi mo is ganun talaga. Meron nga po, no? Yung imposible, hindi mo na kayang mag-pray. Imposibleng wala kang isip. Patawad po kung naging posible sa akin. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami. Wala po akong magagawa kung ganun talaga. Hinahayag ko lang po. Kung ganun talaga, tapos sabihin nyo pa hindi. Sorry po. Kung nahirapan ka pang umintindi. Na hindi lahat ng script ninyo ay tama. Yung naman to ko, sige pa, nagaganyan naman to ko, sige pa, love you pa, sana po, love mo rin po kami, mga kapwa. Hindi ang pagkakamali.